Palang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo upang pag-usapan ang walang hangganang pagmamahal ng ating Panginoon sa Eucharistia. So, ang tema po ng ating pag-uusapan ngayon is the ultimate love of Jesus in the Eucharist. Ito'y hango sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Taking the bread, he gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this for a commemoration of me." In like manner, the chalice also, after the supper, saying, "This is the chalice of the New Testament in my blood, which shall be shed for you." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Alam po ninyo mga kapatid, Jesus' body and blood, ang katawan at dugo ni Kristo, ay ginawa niyang pagkain at inumin para tayo ay pakainin, para tayo ay lumago, maging malakas, para tayo magkaroon ng buhay. Ang pagkain at inumin, pag ito'y kinain, at ito'y natunaw, at na-digest natin, at na-assimilate sa ating pagkatao, ito'y nagiging bahagi ng ating pagkatao, ng bawat selula ng ating pagkatao. Ito'y ang pagkain na nagiging tayo, ako, nagiging ikaw, dahil kinain mo na siya. As the saying goes, you are what you eat. Kung ano yung kinakain mo, ikaw yun. Kaya yung taong kain ng baboy, ay nagmumukhang. Biro lang po. Pero yan po ay isang katotohanan, no? It gives life and strength to make us move, act, and have our beings. Ang pagkain ay nagbibigay sa atin ng buhay, ng kalakasan, upang tayo gumalaw at gumawa. Upang tayo ay magiging tayo. So yan pong diwa ng pagkain. Hindi lang pagkakaisang ganap. Pagkakaisang ganap ang pagkain ay nagiging kabahagi natin. Ito yung gustong mangyari ng Panginoon sa atin, na siya ay magiging bahagi ng bawat selula ng ating pagkatao. Complete yun. Ito yung dasal ng ating Panginoon na siya ay nagwika. Sabi niya, "Father, I pray that they may be one. As you, Father, are in me and I am in you. I pray that they may be one in us, that the world may believe that you have sent me." So, upang ikaw, Ama, upang sabi niya, ako nananalangin, Ama, na sila naway magkaisa, kagaya ng ikaw ay nasa sa akin at ako'y nasa sayo. Hindi lamang siya kasama, kundi talagang kaisa, no? So, tayo ay inanyahan ng Panginoon na kainin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo. At upang si Kristo ay mapapasa atin. At habang kinakain natin ang katawan ni Kristo at dugo ni Kristo, tayo din ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Tayo din ay mamumuhay kung ang pagkain nagbibigay buhay, pero ang pagkain yan ay si Kristo. Ang buhay ni Kristo ay mapapasa atin din. At, siyempre, ang diwa niya at ang kanyang gawain bilang Kristo ay magiging atin din. Bakit? Nagiging katawan tayo ni Kristo. So ito po yung gusto mangyari sa atin ng Panginoon. Ano po? No? Pero ano nakikita natin ngayon sa ating kapaligiran? Ano yung nararanasan natin? Alam po nyo, lahat ng tao, I believe, ay nagnanasa at nangangarap na mamuhay sa pagkakaisa, sa kapayapaan, sa pagmamahalan, at yung sa English tawag, in harmony with one another.
Yung hindi magkakabangga-bangga. Kung hindi, we complement each other. Na, at hindi lang yan, na magkakaroon ng kahulugan ng ating buhay. Ang ating pagiging narito sa mundo. It gives meaningful life and it gives meaningful life to us and meaningful existence in this world. Ako'y naniniwala na ito din ang pangarap ng Panginoon para sa iyo, para sa akin. Yung hindi nasasayang ang ating buhay. Kasi biro mong gawin niya tayong kanyang kawangis. Mayroong magandang plano ang Diyos niyan sa ating buhay, mga kapatid. Biro mong nang tayo magkasala, ibigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay tubusin. Mga kapatid, hindi yan isang aksidente. Mayroon siyang gustong ipagawa sa atin upang ating buhay ay kailanman hindi masayang. So makikita natin na sa puso natin ay pangarap natin ang pagkakaisa, ang katahimikan, ang pagmamahalan, ang mabuhay ng ating buhay ay magkakaroon ng kahulugan na tayo mabuhay na at peace and in harmony with one another. Pangarap yan ng ating puso. Pangarap yan ng lahat ng tao. Hindi kailanman pinangarap ng tao isang buhay na walang kabuluhan, na nasisira lamang. Pero kung ating titingnan ang nangyayari sa kasaysayan ng mundo, ginawa ito ng mga taong may mabubuting kalooban. Ginawa nila ito, maliban pa sa mga taong sinisira nila ito, no? Yung hindi nila nakikita. Yung ano yung dapat, ano yung matuwid. So, pagpalagay na lang natin, ang mga tao ay talagang nangangarap at ginagawa lahat ng magagawa upang ang pangarap na ito na mabuhay sa kapayapaan, sa pagkakaisa, sa kaligayahan, sa pagmamahalan ay mangyari sa ating buhay. So, ang ginawa ng tao upang ito'y maabot, alam po nyo, through time, we have created families. Mayroong mga pamilya, hoping ng pamilyang iyan ay mabuo sa kapayapaan, sa kaligayahan, pagmamahalan. Gumawa tayo ng ating mga tahanan. Gumawa tayo ng siyudad. Gumawa tayo ng mga kultura. O mayroon tayong pamantayan sa edukasyon. At hindi lamang yan, mayroon tayong support system, health system, organization, at gumawa tayo ng kapaligirang inaakala natin ay angkop upang ang pangarap ng ating puso ay ating maabot. At ito nga ang tinarabaho ng mga tao through all generations. Pero, kahit ito yung pangarap ng lahat ng tao, bakit hanggang ngayon ay namumuhay pa rin tayo in a broken world? Daman natin may kulang, may brokenness. We have achieved so much, but we haven't reached the real goals and real desires of our hearts. Kung naabot man natin ito, we feel that we have not really lived our lives as we should. Kahit na andoon kalalaki, ang dami na nating nagawa, pero hindi pa rin tayo nakokontento. Alam natin, hindi pa natin naabot yung ating pangarap. Alam natin, hindi pa panadalian na yung kaligayahan pag nakabuo tayo, nakagawa tayo ng mga bagay-bagay. Libu-libong taon na ang lumipas, pero ang mga tao ay hindi pa rin naabot yung pangarap ng kanyang puso. Hindi pa rin siya makakontento. We failed to reach our goals, our destination. Ito'y nagpapakita lamang na marahil hindi natin nauunawaan yung ating mga ginagawa at hindi din natin alam kung saan ito patutungo. We don't have the power to reach our goals. Kahit na yung pinakamatalino at yung pinakamakapangyarihang tao na
na nabuhay dito sa mundo. Wala, hindi nila nagawang i-satisfy ang pangarap ng ating puso, no? Kulang pa rin. Alam po niyo mga kapatid, siguro talagang hindi lang natin alam paano ito gawin. Hindi natin talaga alam. At pangalawa, wala tayong kapangyarihan upang ito ay maabot. Wala. Nangangarap na lang tayo. It is the desire of our hearts. Pero alam po ninyo, I believe na itong gustong maabot ng ating puso, ayan siya din ang pangarap ng Panginoon para sa atin. Therefore, nangangailangan tayo ng wisdom, ng kapangyarihan, ng katalinuhan, na ayon sa katalinuhan ng Diyos na may likha ng lahat. We need the Lord. We need the power of the Lord. We need the wisdom of that ultimate being to guide us, to lead us, and to work for us to achieve the desires of our hearts. We need God in every part of our beings to live in us, to act through us, to empower us to achieve the desires of our hearts. Alam po niyo, alam ito ng Panginoon na iyon na ang pangarap ng ating puso. Pero kung pabayaan lang tayo, talagang masasayang lang ang ating buhay. We will just live a wasted life. Di ba, kung siya yung ating ama, siya yung ating ina, kagaya mo, kagaya ng mga nakikinig na mga magulang ngayon, hindi ba nakikita mo halos ano yung magpapaganda sa buhay ng anak mo with our limitedness? Kaya minsan nalulungkot tayo pag hindi niya ginagawa o sinusunod ang ating payong magpapaganda sa kanyang buhay. I believe ganun din ang Panginoon. Nakikita niya kanyang mga anak nagsusumikap pero hindi alam ang kanyang ginagawa. Saan kaya yan patutungo? Alam ng Panginoon na kung tayo lang, sasayangin lang natin ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating oras. Kaya sa kanyang napakalaking pagmamahal sa atin, I believe na malungkot siya, nakikita tayong ganun lang. Nagsusumikap, naghihirap, sobrang hirap, pero hindi natin alam kung saan tayo patutungo. So ang ginawa po niya, He gave Himself to us. Binigyan niya ang kanyang sarili, upang maging pagkain natin, upang maging kaisa sa atin, upang tayo mapapa sa Kanya, upang siya ay makagalaw sa ating buhay, at upang maabot natin ang yung marubdob na pangarap sa ating puso, na doon mismo makikita natin sa kaibuturan ng ating pagkatao. So makikita natin yan. At gusto din ng Panginoon na ito ay ating maabot. Kaya nag-aantay siyang tinatanggap nga natin siya. Parang pagkain na ini-enjoy, nginunguya, kinakain, nilululon, tinutunaw at magiging kabahagi ng ating buhay. So kaya ginawa niya ang kanyang sarili upang ating pagkain. Ang kanyang laman upang ating pagkain. Ang kanyang dugo upang ating inumin. At ito'y magiging kabahagi ng ating buhay. Siya'y maging kabahagi ng ating buhay. So ngayon, ano ang pwede nating gawin? Pero nag-antay pang Panginoon na tayo nagbibigay ng ating pahintulot upang tayong siya'y gumalaw sa ating buhay. Kaya minsan, pag nararanasan natin, tayo naging kaisa sa Kanya. Nagiging angkop ang ating pag-iisip, ang ating mga hinihiling, ating mga pangarap sa iniisip ng Diyos. Hindi ba halos lukso tayo sa tuwa? Pag nakikita natin ito, pag narinig natin ito, pag nararanasan natin ito. So, ang gusto ng Panginoon, natanggapin natin siya at payagan siyang gumawa, kumilos sa bawat himay-may ng ating pagkatao upang isipin ang kanyang iniisip, upang maging kaisa ang ating pangarap sa kanyang mga pangarap para sa atin,
upang makita ang kanyang nakikita, upang tayo gumalaw kagaya ng kung paano siyang gumalaw at upang tayo mamuhay ng kung paano siya mamuhay. Ang Diyos lamang ang nakakaunawa ng kanyang napakagandang plano sa ating buhay na siya ding ating pinapangarap. Ang atin lang magagawa ay mag-cooperate, makipagtulungan sa grasya ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa Kanya na siyang gumagawa sa ating pagkatao. We can only participate. Pero pwede tayong makipagtulungan upang ito'y mas mabilis na mangyari. Kung sana tayo matuto lamang na maging kaisa sa Kanya at matuto ng tunay at ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sana'y mangyari ito sa atin. Paano? Be where Jesus is. Paano? Tanggapin siya sa Eucharistia at hayaang maging bahagi siya ng bawat himay-may ng ating pagkatao. Maging bahagi siya, di lamang siya mismo ang gumalaw sa ating pag-iisip, sa ating mga puso, at sa ating buhay. Tayo ay pumapayag lamang na gamitin niya. Yung hinihiling niya sa atin ay yung ating yes, Lord, na galing sa kaibuturan ng ating puso. Mga kapatid, sana mangyari ito sa atin upang ang ating mga pangarap ay mabilis nating makamtan. Amen? Tayo pa yung magdasal. Panginoon, maraming salamat po sa inyong walang hangganang pagmamahal sa amin. Sa iyong biyaya, sa iyong magandang panukala, iyong magandang plano para sa aming buhay na naghahangad na matupad yung marubdob na hangarin ng aming mga puso upang kami mabuhay na puno ng buhay. At pagkatapos ng buhay ay buhay na walang hanggan. Isang makahulugang buhay na pinaganda ng aming pagsunod sa iyong kalooban. Ama, lahat na ito ay aming hinihiling sa inyo sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.